you're now very, very famous kasi nakikita ka sa TV. Meron lang ako isang tanong sa inyo. Meron nga yata kayo sinabi, mga Pinoy na kumakampi sa mga aksyon ng China, mga traidor sa bayan. Totoo ba yan? Meron ho kayo sinabing ganon? Yes, Mr. Chair. Through Twitter. Meron ba kayo pinatatamaan o meron ba kayong kilala na nagtatangkol sa mga aksyon ng China? Wala naman po, Mr. Chair, in particular, but I'm just responding to some of the comments of Tiglaw. Tama ba? If he doesn't support the stand of the Philippine government in the West Philippine Sea, sir, we can say that he can be categorically belonging to that group, sir. All right, because he made a lot of he wrote a lot of articles with regard to the West Philippine Sea that it was my father who made the commitment to remove the BRP Sierra Madre when he was still the president. And do you have any knowledge about it? Not that significant, Mr. Chair. All right. Okay. Senator Risa, follow-up question lang. Salamat, Mr. Chair. Isang follow-up question dun sa tanong ni Chair. Without going into specifics, syempre, Commodore, anong intelligence meron kayo tungkol dito sa alleged treachery na ito? At may mga senyales ba na bahagi ito ng isang China state-sponsored disinformation campaign? As far as the Philippine Coast Guard is concerned, ma'am, the only information that we have received is through our media friends, wherein some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea received emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. So for the Philippine Coast Guard, ma'am, that's the only information that we have. And may sense ba kahit yung media friends ninyo na itong disinformation campaign ay state-sponsored ng China? Based on my personal understanding, ma'am, of course, this kind of information operation will not be happening unless it's supported by a state actor. Salamat, Commodore. Salamat, Mr. Chair. Yung ibang tanong ko Thank you. when my turn comes. Thank you, Mr. Thank Chair. you. Thank you, Senator Risa. Senator Robin, the floor is yours. Ang tanong ko po, magandang tanghali po inyong lahat. At sa ating pong mga resource speaker. Ako po, Chairman, ang tanong ko po kay Mayor ng Pag-asa. Magandang umaga po, Mayor. Mayor, ano po ang sitwasyon ng ating mga sibilyan dyan sa Pag-asa Island? Magandang tanghali po sa ating lahat. Ating pong chairman ng committee, Sir Jinggoy, Senator Bato, sa Senator Tolentino, Senator Hontiveros, sa aking idol, Robin Padilla. Sa ngalan po ng pamahalaan ng Kalayaan, Pag-asa Island, ako po ay lubos na nagpapasalamat at karangalan ko pong maimbita sa kapulungan ito. Sa inyo pong katanungan, sir, kami naman po ay nababahala rin at kahit malayo po sa aming isla, yung Ayungin Shoal, Ayungin, ay nakapaligid din po sa amin yung mga sasakyang pandagat ng mga Chinese dyan sa Pag-asa Island. Kami naman po ay namumuhay ng maayos naman sa Pag-asa Island. Wala po kaming kinakatakutan. Kami po ay yung aming mga mamamayan ay talaga pong gustong-gusto pang manatili doon sa Pag-asa Island. Mayor, ano po ang, Chairman, ano po ang mga pangangailangan niyo po doon sa Pag-asa Island? Kasi alam niyo naman po, alam naman nating lahat, ang isang lugar, sabi ko nga po doon sa aking privilege speech, kahit saan naman lugar, kahit dito sa Maynila, kapag walang nakatira, may mag-i-squatter. Kaya napakahalaga po ng may nakatira doon. At kayo po yun.
ano po ang pangangailangan niyo po doon para yung mga squatter doon medyo chupi-chupi na muna. Sa Pag-asa Island po. Sa Opo, Pag-asa sa Island. Pag-asa Island po, ano po ba kayo po ang sibilyan na nakatira po Ay, doon? opo. Inyo po yun, inyo yun. Opo. At sa paligid po ninyo, maraming squatter doon, sa paligid nyo. Ano po ang kailangan natin gawin? Ano pong kailangan nyo po doon? Ay, napakarami po namin pangangailangan. Sabihin nyo na po ngayon para Ay, marinig po ng ating mga kasama. Kailangan po namin ng isang sasakyang pandagat. At yung yari po sa Bakal. Meron na po kami mga request niyan dito sa national government. Sabihin nyo po dito para Ay, opo. malaman po nila yung inyo pong munisipyo. Nung dumating po ako doon, wala naman kayo munisipyo. Wasak-wasak po yung munisipyo ninyo. Opo, nandito na po at talagang hinanda ko na yung listahan. Ganon din po si Juan. Si Sir Jinggoy na pumunta roon. Talagang Bigay niyo kay Senator Bato yan. Secretary Abalos, talagang inahain ko na po itong lahat. Ito po yung aming nasirang municipal hall nung bagyong audit. Pati po yung Ang- paaralan nyo. Opo, noong pong 2021 hanggang ngayon po, wala po pong bubong yung aming munisipyo. Opo, kasi hindi nga po namin maipayos kasi yung aming pong ira ay napakaliit po. Magkano Talaga, yun? ay 127 million lang po yung amin. Lang, Ay 20% ang liit lang po. Doon po kami kumukuha ng di ba nag-opisina kayo sa Palawan? Opo, meron po kaming inuupahan pa ditong station office sa mainland Palawan. Hindi po kami pwedeng mag-opisina sa Pag-asa Island kasi hindi tatakbo ang munisipyo. Mr. Chairman. Mayor, Yes po. With all due respect to Senator Robin, Senator Padi. Senator With the Francis. indulgence, Senator Padi. Galing po ako sa munisipyo nyo noong 1998. May bilyaran pa doon sa gitna. Ayun po, sundalo pa po ako noon. Oho, galing po ako doon. Pumasyal na po ako noong 1998. Namigay Yeah. kami ng DVD. Mga hindi pa ho, Betamax pa ata. Ay, Betamax po, tsaka DVD. Saka Jollibee. May bubong ho noon. Nasira na ba ho yun? O sira na ho. Inabot nga ho nung bagyong audit. Yun ang po pinakamalakas na bagyo yung dumaan sa amin. Hindi ho nagawa pa simula. Ay, hanggang ngayon hindi po. At nakita na rin po ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Robin. Salamat po. Salamat. Apo, at babasahin ko na po lahat na nakalista rito. Yung pangalawa po ay mahaba yung... ba yan? Mahaba? Opo, yung Mahaba? hindi naman po, 13 lang na ito na project. Bigay mo na kaya kay Senator Bato lahat Opo, yan. meron po kaming kopyahan. Nandiyan po, binigay po natin. Malaki pa yung pondo. Oh, sige po, malaki-laki po ito. Ito lang po sa sasakyan pandagat, million na talaga yun. 50 million to 100 million. Yung pong aming barangay hall, sabay po yun, nung inabot ng bagyo, talagang hindi kami makagalaw. Yung pong aming service vehicle, kailangan po namin doon may service vehicle. Yung po yung naghahuling ng mga gamit mula doon sa Pantalan, papunta doon sa LGU office. Yung pong aming school building, yung po nakita ni Senator Jinggoy at saka ni Senator Robin. Talaga pong ang ginagamit namin sa kasalukuyan ay yung pong aming isang opisina ng ginagamit doon na ayos pa. Doon po nag-aaral yung mga bata. Kailangan po namin ng fire building sa fire section. Yung pong aming mga mamamayan na inabot na rin ng bagyo noon, rentang housing unit pong kailangan namin. Yung pong isang pinaka-importante yung tubig. Kailangan po namin ng water desalination. Kuryente po. Apo, dito po, darating po tayo dyan. Bilis-bilisan nyo po, Opo, Mayor. isang Konti lang unit yung po, ating isa pong oras. unit na kailangan namin sa tourism building. At ako na po kami ngayon, nagpo-propose na kami ng aming mga turista. Nag-expedition na kami. Yung pong administrative office, at saka yung pong, ito pong dalawa, hindi na dito sa ako na ito sa Quezon, Palawan. Yung pong aming, isang sabi ni Sir, Sir Jinggoy, yung aming pong kuryente ay suportado ng National Power Corporation. 24 hours po yun. Yun po ibinigay ng central office dito sa amin. Okay na? Opo, salamat po sir. Pinanggit niyo ba in order of priorities yan? Opo, at nandun po kay Sir Dingdo kay Sir Robin yung
priority namin na Alright. goal, yung munisipyo at saka yung pong housing. Okay, Sir. Senator Robin? Po, Chairman, meron po bang task force ng West Philippine Sea dito ngayon? Meron po tayong galing sa West Philippine Sea, task force. Opo, yan. O sir, may tanong lang po ako, Chairman. Opo, noong pong past administration, meron po kaming naging kasunduan sa Task Force West Philippine Sea na makapaglagay po ng fuel dump doon. Katunayan po, naging kapartner pa po namin si Mayor doon para makapaglagay ng fuel dump. Napakahalaga po kasi na magkaroon tayo ng fuel dump doon dahil iniimbitahan natin yung mga kababayan nating mangingisda na mangisda doon para mapantayan naman po natin yung bilang ng mga dayuhan na nando doon. Kasi hindi lang naman po Chinese ang nando doon, nandun din ang mga Vietcong, Vietnamese, Vietcong. Sa panahon pa ako ng Vietnam War. Kaya po natin gusto magkaroon ng fuel dump doon dahil ang reklamo ng ating mga fishing, yung mga Filipino fisherman, no? Hindi lang po yung maliliit, kundi yung malalaki na iniimbitahan natin, walang gasolina. Kaya ang gusto po sana natin, sir, magkaroon ng fuel dump doon. Ang katunayan po, nakapag-deliver na po tayo ng materialis doon. At nandun na po kila Mayor. Nagkataon lang po, nung nagpalit ng administrasyon, bigla pong nahinto ito. Ang tatanungin ko lamang po, sa tingin niyo po ba, mahalaga talaga itong fuel dump? Kasi nandun na po yung mga materialis, sir. Sir, Commander Dumanik from the Western Command Operations to the Chairperson Committee on National Defense, Senator Estrada, to other senators, Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Ontiveros, and Senator Padilla. Sir, we acknowledge the importance of fuel storage, sir, in West Philippine Sea. Kasi, sir, yung mga barko natin, sir, many of our ships need to go back to Subic just to refuel. So that reduce our number of vessels within WPS. Although the operational tempo of Western Command has been increasing to the leadership of Vice Admiral Carlos, but one of the reasons that limit us from really sustain our presence in WPS is also the presence or the availability of fuel storage, sir. Not only that, sir, I'd like to take this opportunity also, sir, to express the need of having a bigger harbor area for our ships. Kasi, sir, if we compare it with China, pagka masama ang panahon, sir, they will just have to secure or hide dun sa shoal nila, sir. But for us, sir, we really need to go back to Subic or Ulugan Bay. So, sa nabanggit niyo po kanina, sir, kung dalawang nag-claim ng lupa, every time na may bagyo, sir, nawawalan tayo ng presence, sir. That's a fact, sir. Chairman, sorry po. Chairman, ibig niyo pong sabihin, doon po sa Pag-asa Island, na bagong gawa yung port doon, kailangan po na mas malaki? Ganun po? Yes, sir. The current limitation of the pier, sir, or port in Pag-asa is it can only cater to smaller vessels. So, yung mga malalaki natin, sir, na barko that has been conducting patrols within the entire WPS, hindi po siya pwede dun, sir, mag-secure. They have to go back to Subic or go back to Ulugan to refuel, sir, or even Puerto Princesa, sir. So, the time, sir, that it will take them to go back again is average, sir, 3 to 7 days. So, yun po, sir. Chairman, ibig niyo pong sabihin, sir, na bukod sa fuel dump, kailangan pa ng bagong port doon. Not Sa necessarily... Pag-asa po? Sa Pag-asa? Not necessarily bago, sir, but we need to improve some more. But for the other islands, sir, we also need ports, sir. For Pag-asa, sir, kailangan, sir, mas malalim, sir, and mas malaki. Mas sir. malalim. Pero Yes, sa sir. ibang, sir, Chairman, sa ibang island po kasi nakapunta din ako. Pero parang low elevation naman yung iba. Paano tayo gagawa ng port doon? Sir,
per usapan with Vice Admiral Carlos, sir, not necessarily port, sir, but it can have a causeway, sir, to accommodate, sir, vessel. Ano po yun? Pwede po bang pag-usapan dito yun? No? Pang executive session nyo? Saan nyo plano Yes, sir, maglagay? No? executive section, sir. Okay, salamat po. Isa na lang po, Chairman. Isa na lang po. Sino po kaya ang pwedeng sumagot kung... Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang na one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka kung titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo ito, armed forces. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Wow, Talaga lang, Papa, Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is under the Department of DOTR. Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And Chairman,
Maputol Mr. ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, dire China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China. Kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP. But kahit po pala yung... Sino tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? Pwede pong tawagin si J3. Pero pwede sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo
Kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan, kaya may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard, hindi din naman ako, civilian lang ako pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Opo, yun lamang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo? Paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon? Nagpaliparan na sila doon. Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply dun. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Padilla as far as Coast Guard is concerned. Dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depende tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Padilla na talaga, ang Coast Guard as far as we are concerned is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Diba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito. Kasi wag kayo what if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kaming pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Padilla. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Francis. Mr. Chair, dagdag ko lang po siguro hindi na naipaliwanag ni Yusek Madriaga. Yung Poseidon po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yun. 737 po yun. Kasi laki po yun ng Cebu Pacific. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. Pero yun po ay basically, kasi laki ng ating Cebu Pacific. Philippine Airlines, for that matter, 737 po yun. So hindi yun yung aeroplanong panggera talaga. Ganun ba, Yusek Madriaga? Tama po sir, pang maritime domain awareness po siya na capability. Ito yung mga fighter Hindi jet. po sir, hindi siya, technically hindi po siya warplane. So ito yung Philippine Airlines na binawasan ng upuan at siguro ni retrofit. Tama? Opo sir. Salamat po. Thank Just you. for the record, Mr. Thank you, Chairman. Mr. Chair. Thank you. Before I acknowledge Senator Ontiveros, I would like to acknowledge virtually the presence of Jay Batumbakal. He is a maritime affairs expert, the executive director of the UP Institute for Maritime Affairs. He is online. Okay, Senator Ontiveros. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang magdagdag ng maikli dun sa diskusyon tungkol sa nature ng Coast Guard or mga Coast Guards. Ginugol ko lang po, Coast Guard, unang entry na lumabas, simpleng galing sa Wikipedia. A Coast Guard is a maritime security organization of a particular country. The term embraces a wide range of responsibilities in different countries, from
being a heavily armed military force with customs and security duties, to being a volunteer organization tasked with search and rescue without law enforcement authority. In most countries, a typical Coast Guard's functions are distinct from those of the Navy and the Transit Police. So parang sa Pilipinas. While in certain countries, they have similarities to both. Ngayon naman po, Mr. Chair, para lang ipagpatuloy yung diskusyon na sa iba't ibang bansa, nag-iiba ang kalikasan ng mga Coast Guard. Nung ginugol ko naman po yung China Coast Guard, lumabas po dito sa entry dun sa website na globalsecurity.org. Ang kanilang article, China Coast Guard. Ang nakasulat po dito sa globalsecurity.org, the leadership of China's Coast Guard was transferred from oceanic authorities to the country's army beginning 1 July 2018, a move that analysts said will enable it to play a bigger role in emergencies and crises, including war. The change put the Coast Guard under the direct administration of China's Central Military Commission, enabling the China Coast Guard to be more involved in military drills and daily exercises with People's Liberation Army or PLA Navy. So, ilan pong halimbawa ito, Mr. Chair, I would understand batay sa ating pananaliksik na iba't iba po ang kalikasan ng mga Coast Guard sa iba't ibang bansa. Dito po sa atin sa Pilipinas, civilian po siya sa ilalim ng Department of Transportation. Sa ibang mga bansa naman tulad ng China, siya po ay militar na unit dahil nasa ilalim po ng kanilang armed forces. At may iba pang mga research dito na by law, ganun po, dahil ipinasa po yan ng National Congress ng China na ang kanilang Coast Guard mula sa dating mas administrative na agency, ngayon po ay isang ahensyang militar. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Senator Bato. just a short reaction na. Baka sabihin ngayon ng mga nagmumonitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine government is concerned. Baka sabihin naman nila na makachino kami ha. Bihin mga for all we know, Mr. Chair, baka sabihin ng Chino na whatever definition Google is giving to you, hindi namin naaminin yan. So wala ring mangyari talaga. O iiwas at iiwas yung mga Chino na yan sa responsibilidad dahil ginagawa na nga nila eh. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So wala talaga yung mga tao niyan. Iba, may sariling interest yung mga tao niyan. Kaya magkaisa tayo dito. Kami dito sa Senado, kayo sa Armed Forces at sa Coast Guard. Siguruhin natin na synchronize tayo in defending our national interest. Wala akong pakialam kung kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino, wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Do you think pag ng Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea, at yung ating mga Coast Guard ay nangalunod doon sa dagat, meron kayang sasaklolo sa kanila. Tayo rin, walang ibang sasaklolo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee rito. Ang tanong natin dito is, how prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP, pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na.
Ano ngayon ang... we don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, ikaw man ang in charge sa operation ng buong armed forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa Mama Sapano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng presidente. Ano bang immediate action nyo dito pag ganun mangyari? Yun nga. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. At with the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Yes, Huwag kayo maglala. Thank you very much for that assurance. Chairman, dagdag lang po ako. Okay, Pwede pong- Senator Opo. Robin. Opo, napakaganda po kasi ng punto natin. At alam ko naman po nagkakasundo tayo sa isang punto. Ayaw po natin ito mag-escalate. Kasi mga mahal kong kababayan, matuto din po tayo sa mga nangyari nung mga nakaraan na tayo ay nagtiwala dito sa mga Amerikano nung World War II. Pero ano nangyari? Noong nagkagipitan na, umiskit na si MacArthur, naiwan tayo. I shall return na lang. Dagi-bagi ba tayo ng 3 taon? Hindi naman natin gera talaga hindi naman natin kalaban yung Hapon eh. Nasabit lang tayo doon. At least, Senator Robin, Opo. nag-return talaga. Nag-return. Nag-return, no? Oh, At least, thank you. nag-return po si MacArthur nung panalo na tayo. Inagaw na naman ng mga Amerikano yung glory na sinasabi nila sila tumalo sa Hapon. Pero ang katotohanan, historically, at yan po ay patutunayan ng mga historian, nagtatago na ang mga Hapon nun. Nananalo na ang mga gerilya nung dumating sila MacArthur. Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako. Ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Kasi po malalim masyado itong nangyayaring ito. Bakit hindi dapat tayo maging kumbaga sa chess, pawn? Huwag naman tayo maging pawn. Sana man lang bishop tayo. Di ba? Hindi dapat tayo yung pawn dito. Napakahalaga po na ihanda din natin yung ating mga kababayan. Kasi sa ngayon, sir, siguro naman walang kukontra sa akin dito. Ni ROTC, wala tayo. Siguro naman, sa usapin na yun, nagkakasundo tayong lahat. Paano natin sasabihin na handa tayo, yung mga kabataan natin, busy sa TikTok. Kaya sana, magkasundo ka. Kung talagang tayo'y palaban lahat, totohanin natin. Yung lamang ko, Chairman,